Ang oras na kanilang iniintay ay nalalapit na o ang tinatawag na Malignus, ang ikasyam na araw sa ikasyam na buwan sa ikasyam ng gabi. Ikatlong kabanata, ang dugo ng serpente. Marami nang nagbago sa sanlibutan sa pag-usad ng mahabang panahon. Ang pinakapansin-pansin ay ang pagdami ng mga tao na nagkalat sa iba't ibang dako ng mundo. Sila ay nagsama-sama para bumuo ng maliliit na komunidad na kalaunan ay naging mga bansa. Nagkaroon ng mga digmaan dahil sa agawan sa teritoryo, likas na yaman, at maging sa pagkakaiba sa reliyon na lubos na ikinalungkot ng tagapaglikha. Ngunit mas nakakabahala sa kanya ang ilang mananawas na ginagamit ang kanilang abilidad para pamunuan ng mga pangkaraniwang tao at isakatuparan ng kanilang pangsariling interes. Tuluyan ang nakalimot ang mga ito sa kanilang tunay na layunin na pangalagaan at bantayan ng mundo mula sa banta ng mga espiritong bantay sa pamumuno ng serpente. Gayunpaman, may mga komunidad ng mananawas na nananatiling tapat pa rin sa kanilang tungkulin at patuloy sa pagsali ng kaalaman sa mga bagong henerasyon para paghandaan ang pagbabalik ng serpente. Sila ay sinasabing may direktang komunikasyon sa tagapaglikha at sumumpang maging tapat sa kanilang layunin. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga tapat na mananawas ay may isang grupo mula sa mga nasabing komunidad ang tahasang tumaliwas sa layo ng tagapaglikha tulad ng mga espiritong bantay noon. Sila ang mga mananawas na sinasamba ang serpente bilang kanilang Diyos at nagnanais na mapasakamay ang kapangyarihang taglay ng mga espiritong bantay na agawin ang katawan ng ibang nilikha upang magkaroon ng isang bagay na wala ang lahat ng nilalang sa mundo, ang buhay na walang hanggan. Sila ay tinatawag ng mga mambabarang at lihim silang nagsasagawa ng mga ritual upang muling buksan ang lagusan kung saan naroon ang espiritu ng serpente. Ngunit hindi sapat ang kanilang lakas para tuluyan itong buksan, kaya nakaisip sila ng paraan para isakatuparan ito. Ayon sa mga lumang kwento, may mga makapangyarihang mananawas na naakit sa mga espiritong bantay at tumawid sa iba't ibang lagusan. Ang mga ito ay hindi na bumalik o nakita pang muli, maliban sa isa na nakasaad sa kasaysayan ng kanyang paglalakbay. Sinasabing sa kanyang pagbabalik ay nagbago rin ang kanyang pagkatao at kamalayan, dahilan para magbago rin ang kanyang anyo. Doon nagsimula ang plano ng mga mambabarang na makatawid papunta sa lagusan na iyon upang pag-aralan ang kapangyarihang taglay ng mga espiritong bantay at ibalik ito sa mundo. Ngunit wala ni isa sa kanila ang may kakayang tumulay sa dalawang magkaibang lagusan, kaya't sumangguni sila sa espiritu ng serpente na kanilang ginising sa matagal na pagkakahimlay. Pinaawan ninyo sa inyong kagustuhan na magkaroon ng masidit pa sa kung anong binigay sa inyo. Subalit wala ni isa sa inyo may kakayang matawid dito dahil ang kamalayang taglay ninyo ay hindi sapat. Ngunit huwag kayong mag-alala mga alagad dahil merong isang ritual na kayang palakasin ito. Ang kailangan lamang ay kumuha kayo ng siyam na mananawas na walang bahid ng kasamaan para ito ay isagawa. Tumugon ang pinuno ng pangkat ng mga mambabarang na si Nero sa sinabi ng serpente. Sa po itong magandang balita, mahal serpente, ngunit matatagalan po bago namin makumpleto ang siyam. Gawin niyo ang lahat para may sakatuparan nito sa lalong madaling panahon. Dito nakasalalay ang aking pagbabalik dyan sa mundo para lipulin ng sangkatauhan at kayo lamang ang aking ititira. Bibigay ko sa inyo ang buhay na walang hanggan na matagal nyo nang hinahangad. Masusunod po, mahal na serpente.
Mga kasama, konsikilos na kayo. Madali. At nagsimula nang maghanap ang mga mambabarang ng mga mananawas na pwedeng isakripisyo sa serpente. Maraan silang kumilos upang hindi maghinala ang mga komunidad. Isa-isa nilang dinukot ang mga batang mananawas na nagsasanay para maging mga manggagamot hanggang sa makumpleto nila ang siyam. Magaling nga kayo mga tagasunod. Ngayon ay maaari na nating nisagawa ang ritual para kunin ang malakas na bahagi ng kanilang kamalayan at isanin ito sa isa sa inyo. Nero, bilang pinakamalakas sa aking mga tagasunod, ikaw ang tatanggap ito para tumawid dito papunta sa akin. Isa po itong marangalan, Panginoong Serpente. Madaling pumunta si Nero sa kanyang nakaatang na lugar at nasa mga kani-kanila na ring hanay ang bihag na mananawas para simulan ng ritual. Mula sa maliit na lagusan ay may siyam na ahas ang lumabas at sinagpang isa-isa ang mga ito sa kanilang mga batok. Malingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga mananawas sa buong kuweba dahil sa sakit na kanilang naramdaman. Ang matinding hapdi ay mula sa mga lason na gumapang sa buo nilang katawan mula sa kagat ng mga ulupong. Ilang saglit pa ay umepekto ng mga ito at isa-isang nawala sa kanilang pag-iisip ang mga mananawas. Nagkaroon sila ng mga pangitain o halusinasyon tungkol sa mga bagay na sa kanila ay pinagbabawal. Ang ilan ay tila lango sa alak na nagtatawanan habang nagbabanggit ng mga katagang wala namang kahulugan. Ang iba naman ay umuungol sa kasarapan ng malalaswa nilang pangitain. Ang ilan ay nag-amok na parang naglalabas ng matagal ng kinikimkim na galit. Umalab na ang lason na tumihina ng kamalayan ng kanilang mga espiritu. Ngunit may mga bahagi pa rin itong pilit na lumalaban at iyon ang aking kukunin para isanin sa iyo, Nero. Ang malakas na kapangyarihang yun ang susi upang makatawid ka papunta dito sa aking kinaroroonan. Tandala po ko, mahal na Serpente. Kung ano po ang naayon sa inyong kagustuhan ay susundin ko. Isinali ng serpente kay Nero ang mga nasalang malakas na kamalayan sa pamamagitan ng pagtuklaw sa kanya ng siyam na ahas. Kapansin-pansin ang kanyang pagbabagong anyo at may malamlam na liwanag na bumalot sa buo niyang katawan. Naglakihan ang kanyang mga bisig at unti-unti siyang lumutang papunta sa maliit na lagusan. Halika, Nero. Kunin mo ang buhay na walang hanggan. Ilang saglit pa ay unti-unti nang nagsara ang lagusan at ang huling nakita ng mga mambabarang ay ang paglingkis ng serpente sa kanilang pinuno. Nagdiwang ang lahat sa kanilang nasaksihan at nag-alay ang bawat isa ng orasyon para sa kanilang kasama na matagumpay na nakatawid. Hindi nila napansin na nagkamalay na ang isa sa mga bihag na mananawas na sinamantala ang pagkakataon para makatakas. Nang siya ay makabalik sa kanyang komunidad ay inilahad niya ang lahat ng pangyayari sa kanilang pinuno at agad itong bumuo ng isang pangkat para iligtas sa mga naiwang mananawas na nananatiling bihag sa kuweba ng mga mambabarang. Ngunit huli na ang lahat nang sila'y dumating dahil pinaslang na ang mga ito sa pamamaraang ritual. Nagmadali silang bumalik sa komunidad para ipaalam sa kataas-taasang mananawas ang karumal-dumal na pangyayari. Siya ay sinasabing may direktang komunikasyon sa mensahero ng tagapaglikha at minarapat niyang sumangguni dito para sa kanilang susunod na hakbang. Nang makarating sa tagapaglikha ang buong kwento ay lubos siyang nagimbal at nabahala. Bakas din sa kanya ang pagsisisi dahil hindi niya nagawang pigilan ang buong pangyayari. Tila naulit lamang ang mga pagkakamali ko ng nakaraan. Lumikha ako ng mga espiritong bantay na naghahangat ng mga bagay na wala sila. At
dahil doon ay nagawa nilang agawin ng mga katawan ng ibang nilikha. Pagkatapos ay lumikha naman ako ng mga tao may kakayahan para sila'y supiling. Ngunit sa uli, sila'y naghangati ng isang bagay na hindi nila tablay. Huwag niyo pong sisihin ang inyong sarili dahil tinusyo lamang ng serpente ang mga taong iyon para siya'y sundin. Huwag rin po yung mapahala dahil madami pa rin nananatiling tapat sa inyo, tao man o espiritu. Salamat at lagi ka pa rin maasahan sa loob ng mahabang panahon. Magpadali ka at ihatid mo ang aking mensahe sa mga mananawas. Dapat sila magsama-sama saan mang panig sila ng mundo para bumuo ng isang konseo. Ito ay para paghandaan ng serpente dahil layo nitong lipunin na sangkatauhan. Od pa dito ay ang banta ng mga suplim na mga makapangyarihang mananawas na tumawid sa iba't ibang lagusan at ng mga espiritong bantay na umakit sa kanila. Siya nga po ako. Papaalalahanan ko na din silang magsyanay maganda ng mabuti para sa namang pwedeng mangyari. At dito na buo ang konseho ng mga mananawas na patuloy na nagbabantay para protektahan ang sangkatauhan sa banta ng mga mambabarang at mga nilalang na mula sa iba't ibang lagusan hanggang sa kasalukuyan. Lumipas ang maraming taon na muling naging mapayapa ang mundo dahil na rin sa paghina ng pwersa ng mga mambabarang na patuloy na tinutuwis ng konseho. Hanggang sa muling nagbukas ang lagusan na kanilang matagal nang hinihintay. Lumabas mula rito ang isang anyong tao na may matikas na pangangatawan. Ang ilang bahagi ng kanyang balat ay balot ng mga itim na kaliskis. Meron din itong buntot na kumakalansing na tila ng bibigay ng babala. Agad siyang binati ng isa sa mga mambabarang na matyagang nagbabantay sa kuweba. Tito na po ba yan, Pinunong Mirok? Tama ka, aking tagasunod. Ako'y nagbalik para ibigay sa inyo ang matagal niyong hinahamad. Ang buhay na walang hanggan. Umalay kayo para tanggapin ang dugo ng serpente. At humalay ang lahat ng naghihintay na mambabarang kay Nero pagkatapos ng mahabang panahon at isa-isa niyang sinakmal ang mga leeg nito. At nang natapos ng lahat ay nag-alay siya ng orasyon para sa serpente. Maya-maya ay nagbagong anyo ang mga mambabarang sa iba't ibang uri ng nakakatakot na nilalang. Nasa inyo na makayang mabuhay hanggang kailan ninyo naising. Ngunit meron itong kondisyon na kailangan ninyong sundin. Simula ngayon na mga tao ang magsisilbi niyong pagkain at ang hindi niyo pagsunod dito ay magdudulot sa inyo ng pamatayan. Ang gabi ang inyong magiging kapistahan at ang araw ang inyong magiging kubli. Mayo kayo para punan ng palam ng inyong mga sikmura at pagsaluhan ng sangkatauhan. At dito na nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga mananawas at ng mga nilalang mula sa dugo ng serpente na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ito ay isang lihim na digmaan na hindi batid ng mga pangkaraniwang tao kung saan marami na rin ang mga nagbugis ng buhay. At lumipas muli ang ilang daang siglo.